Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ree, isang OFW dito sa Singapore. For today's video, isi-share ko sa inyo yung rules ng aking employer dito sa Singapore bilang isang domestic helper. Ito siya, ano to siya, 7 pages. Nung pagdating ko dito, as in, pagdating, paglapag ng gamit ko, ito agad ang binigay, sabi sa akin, basahin ko. Diba, ang dami nito. Ang unang rules dito na nakalagay is, it's like mga house rules, like, bawal magnakaw. Mga ganun. Tapos, dapat talagaan maayos yung dapat gawin yung trabaho ng maayos. Mga ganun, mga safety rules sa bahay. Sobrang dami. Binasa ko na lang din kasi dapat diba, alam mo talaga lalo bago ako sa first contract ko. Tapos meron dito yung rules ko na grabe included dito yung rules ko na bawal akong kumain ng pagkain nila na hindi nila sinabi. Dapat tsaka ako kakainin kung sabihin nila na pwede kong kainin. Strict, diba nakalagay pa ng strict rules. Bawal ko yung TV na walang paalam, mga ganun. So, home safety, nilagay na din dito yung yung tatawagan ko, may mga emergency like ambulance number, mga ganun. Bawal magtapon ng basura sa may bintana. So, sobrang dami nito. Tapos, sinali din yung personal hygiene ko. Nilagay din dito na you have to brush your teeth and take a shower every day. But please do not make noise in the early morning when the family is sleeping. You have to make sure your hair and nails are clean. Always use hairbands. So, diba kaya lagi may hairband? Lalo ngayon mahaba buhok ko. Dati nung una kong dating lang to pa dito lang. Wala nang nasisayangan ako sa $25 almost. Na yun, mga 1,000 na yun sa peso. Papagupit lang. Sa Pinas na lang, magkano lang yung mga 150 lang pagupit. Tapos, dress properly. No drinking water. I exit water. Or eating inside your sleeping area. Always hand washing all your, ito pa pati din dito, nilagay din. Always hand washing your personal items. So, bawal ako bawal ako gamit ng washing machine. Hand wash lang talaga. Tapos ironing, minsan naman. Tapos sa cooking, dito sa cooking, ang sinusunod ko talaga yung saan ba yun vegetable should be soaked in water for half an hour before washing under running water. Pero alam mo, ito isa sa mga natutunan ko dito na maganda pala ng ganun yung isusok muna sa tubig yung mga gulay. Kasi napansin ko, natatanggal yung dumi. As in, parang akala mo malinis yung gulay na yun. Pero pag after 1 hour, pag tingin mo sa tubig, madumi pala, parang may mga putik-putik pala. Kasi diba dati sa Pinas, kasi hugas lang kumpi, ganun. Tapos, wala na, okay na yun, lutuin na. Dito, grabe, yung first time ko maghugas ng gulay, parang nakakatamad, besh. Kasi, dapat, parang naglalaba, as in, kuskus na kuskus. Tapos, parang pangatlong beses mo siya, pangatlong beses hugasan, parang ito na hugas, ganun, tapos itapon yung tubig, tapos hugasan, itapon yung grabe, anong gulay nila. Pero, na-realize ko, mas maganda yung ganun, parang sure na malinis talaga yung gulay. Yan yung isa sa mga natutunan ko dito sa pagluluto nila. Yeah, food cleanliness is very important. Dirty food or utensils not washed clean can make people sick. The cabinet must be clean once a week. Kung babasahin ko ito lahat, ang dami nito, diba? Boring na. Lalo kayo boring na ngayong Pero ito talagang mga rules na to. Pero hindi naman lahat naman ng employer may kanya-kanyang rules. Gusto ko lang i-share yung sa akin. Dito. Tapos, meron din pala nilagay dito na saan ba yun may nilagay pa dito, no lending big amount of money to friend. Diba, isa sa rules to, pinaka-strict rules. Tapos, meron din yung nilagay dito na do be prepared to follow our ways because different family does things different ways. Diba? Parang maganda naman, kahit tong amo ko,
ang maganda sa kanya, hindi siya hindi madalda. Ay, yung parang lang pake, hindi tulad ng ibang employer na mabunganga, ganun. Ito wala. Tapos ito pa house cleaning. Kaya 7 pages siya post. Ito, about sa pahinga. Sa araw, wala. Pero, yun lang, ako na pahinga. Ganun. Kasi isa sa pinakaayaw ng mga Chinese, yung nakikita ka nilang nagpahinga. Kaya minsan nagpapahinga lang ako pag wala sila. Or like, tapos sa CR sa gate, ganun. Kasi may kakilala ako, sinashare sa akin. Nakita daw siya ng niya na, parang minutes na lang, mga pero hindi ko to sinabi na lahat ganun na. Pero mostly, sila mga Chinese, ganun, ayaw nilang nakikita na nagpapahinga ka. Kasi yung sa friend ko, sinita daw siya, wala naman na daw siyang gagawin. Bakit di na daw siya nakikita gumagalaw-galaw, gano'n. Kaya ako, tapos nung bago lang din ako, nung may nakilala ako sa accommodation, ang sabi sa akin, sa mga ganung lahi daw, mga Chinese, mas gusto nilang nakikita ka nilang gumagalaw-galaw. Ganun, gaya yung sinabi ko, kahit daw gawa lang daw ako ng parang para makita nila akong gumagalaw-galaw. Kaya yung ko talaga, yung totoong pahinga ko sa gabi na pagkatapos ng work, mga around 9. Kasi sa talaga, sa pagdating ko talaga dito, yung parang sinanay ko sila ng 9. Kasi yun din yung nasa schedule ko talaga na binigay na mga 9. I like after, nga mga 9 yun. Nasa kasi dito din. Mga 9:30 to 10:30, yun yung ko pahinga. Nung nabasa ko itong rules na to, sabi ko, yung may rules ako na, isang 1 hour lang yung allowed ko na phone. 1 hour. Yung bago lang talaga ako, mga first month to mga first month, sinusunod ko talaga siya kasi yung phone pinapalagay doon sa table, doon sa sala. Ganun sa lamesa sa sala. Doon pinapalagay. Tapos may CCTV. pero after mga after 6 months, it's like tapos na yung ko nun, tapos na yung salary deduction ko nun, bumili ako ng cellphone, tago. Pwede mo din gawin yung ganito kung gusto kung diskarte lang. Yun din yung sinabi ng mga mga nakilala ko sa accommodation. Kasi nga siya noon na ganun mga ginagawa ng ibang employer, kinukuha yung cellphone, 1 hour ka lang allowed gumamit ng cellphone. Ganun, kaya sabi nila sa akin, kung ganun daw yung magiging roles ko sa employer, ganun, bili na lang daw ng extra phone. Kaya nung nagkasahod ako, bumili ko. Pero ngayon, after nung nag-renew ako, diba, ang dami kong reklamo, pero nag-renew. Ngayon na nag-renew ako, hindi na kinukuha yung phone. Kaya nga, diba, nagkaano ng phone lang. Tapos, yung about sa day off ko, may ako curfew. Sa first contract ko, yung curfew ko, 10 a.m. ako lalabas ng bahay. Pa ako yan, maglilis pa, bawal lalabas, ganun. Tapos, 8 p.m. ang uwi ko. Pero, nung pangalawang ngayong bagong contract ko, ako nag-request kung pwede hanggang 10 p.m. ng gabi. Kasi nagala ako Gusto ko makita yung itsura ng gabi sa Singapore. Pero na-realize ko, wala din pala ako kasama. So, minsan parang useless lang din, parang, tambay lang sa baba. Walang galang nangyari ng gabi kasi wala akong mga kasama. Tapos parang nakakalungkot maggala pala mag-isa na lalo pag gabi. Ganun. Sino man umabot sa panonood dito, yung nabaguhan lang, tapos naghahanap ng mga tips at mga yung mga ganitong video, ang may advice ko is, pag-isip kaya kung gusto mo mag-apply dito sa Singapore, o hindi lang sa Singapore, pati sa Hong Kong, may mga napabasa ako na bawal din ang phone, 1 hour lang, mga gano'n. Actually, talaga nasa rules din, na bawal kunin yung phone. Pero, syempre, sa side ko, hinayaan ko na lang kasi, gulo lang din. Parang ayoko ng conflict kasi parang ganun basta ayoko ng conflict na situation. Kaya sinunod ko na lang din, di ba? Ganun. Kaya kung gusto mo dito, apply, ganun. Isipin mo na kung kaya mo ba na walang cellphone, ganun na walang cellphone na magagamit mo, hindi mo hawak yung cellphone mo. Pero, hindi ko alam kasi siguro sa akin, kasi alam nila na single ako, walang anak. Kaya kaya kinuha nila. Pero siguro kung may anak ako, ganun, siguro lang baka mag-request ako kung pwede, Pero yun na, inayaan ko na lang din. Yun. Tapos, ngayon, nag-renew ako sa kanila, naging relaxing na yung work ko. Hindi tulad dati na sobrang may stress ako sa lahat.
Ngayon parang hindi ko na din alam kung ano yung gagawin ko kasi yung parang naka-adjust na kasi gano'n, parang pwede na, okay na yan. Sa susunod na schedule na lang gawin yan. Hindi pa naman gano'n kadumi. Ganyan din sa isip ko. Lalo pag ako lang mag-isa kasi lagi na din ako iniiwan. Iniiwan kasi siguro may ano na din tiwala. Kaya lagi ano. Pero yun, ang pinakaano ko talaga dito no, kahit ayun, mabait naman yung amo ko. Walang pakiw. Pero may pero. Basta sa akin na yung pero na yun. So, kaya tips ko sa mga bagong helpers, itong advice ko. Unang araw pa lang, tanong agad kung ano yung house rules. Sundin nyo yung instruction kasi mas magiging smooth ang relationship nyo sa employer. At syempre, respeto talaga ang pinaka-importante. Respeto. Mga roles ko as domestic helper dito sa Singapore.